Yeah, what's up mga tropa? Bago tayo magsimula, no, gusto ko lang kayong anyayahan na hingi na lang din ako ng konting support sa inyo, no, na mag-subscribe din kayo dito sa aking isa pang channel, dito sa gaming channel ko, no, dito sa Sai TV Gaming. Click nyo lang yung subscribe, no, yan lang naman yung hinihingi ko sa inyo. Ibigay nyo na sa akin to parang bilang pasasalamat nyo na lang din sa mga tutorial ko, no. Konti na lang din kasi to, malapit nang ma-monetize yung isa nating channel, etong gaming. So, ayun, balik na tayo sa tutorial natin. So, ituturo ko sa inyo ngayon, eto isa sa mga napansin ko dito sa Silhouette Studio. Kung nagpiprint kayo at napapansin nyo yung mga output ninyo ay medyo pixelated or yung parang nawawala yung pagka high quality nung inyong mga, yung mismong mga logo nyo or yung mga design nyo, napapansin nyo kapag sa Silhouette Studio nyo pinapadaan ay lumalabo pagka piniprint. At kung ikukumpara mo sa mga Adobe Photoshop nyo ipiniprint ay hindi nawawala yung kanilang talagang high quality. So agaya neto, no, meron tayong sample dito. So, eto yung pinrint ko before netong last year. Napansin ko, ayan o. So, eto pinrint ko last year, etong sa customer ko. Napansin ko, kahit na maganda yung quality nung kanyang design, nung pinrint ko na siya dito sa Silhouette Studio ko siya pinadaan, napansin ko, ayan o, medyo pixelated yung kanyang output, diba? Ayan o, sa Silhouette Studio kasi ako nagpiprint kasi dyan na ako nasanay, parang dyan na ako lagi nagpapadaan ng kung ano-ano. Ayan, hindi na ako gumagamit ng Photoshop kasi hindi ako masyado sanay sa Photoshop, no? Kung hindi kayo magaling talaga sa Photoshop, dyan, napaka-convenient gamitin itong Silhouette Studio. Pero pagka na-experience nyo yung ganito, yung nawawala yung mismong parang pinaka-HD niya, yung parang nagiging medyo pixelated, ayan o, ganyan. So, i-forward pa natin. Ayan, nagiging ganyan pagka sa Silhouette Studio nyo siya pinapadaan. So, bibigyan ko kayo ng technique para, ayan o, eto, naging ganito na, naging maayos na yung kanyang output. Naayos na natin, ayan, diba, hindi na siya pixelated, maganda na yung pagkaka-print natin, ayan. So, ang technique, kaya nagiging ganon, medyo pixelated, yung design, eto, tignan nyo, ito yung pinaka-design talaga niya, ayan. Hindi siya pixelated, ayan, malinaw na malinaw talaga. Ayan, shoutout sa mga members na itong customer ko, no, itong Guardians Brotherhood na yan. Shoutout sa inyong lahat, no, ayan, nagpagawa sila sa akin ng ganito. So, paano nyo may iwasan yan? Kahit na kung ano-ano yung ilagay nyo dito para hindi maging pixelated, ganito yung gawin nyo. So, unang-una, syempre, etong Silhouette Studio, di ba, nagda-drag and drop lang kayo dito ng kung ano-anong mga design. So, pindutin nyo yung control tapos K. Hold nyo lang yung control tapos pindutin nyo yung K, lalabas tong preference, ayan o, control K, yan, lalabas to. So, dito sa print resolution, pwede nyo siyang gawing 300 dpi lang kung gusto nyong medyo saktuhan lang yung output ng inyong piniprint. Ito yung ginagamit ko, no, 600 dpi, yung tamang mas maayos lang naman ng konti dun sa saktuhan. Ginagawa ko siyang 600 dpi. Sa mga gumagamit ng print pub, yung print pub, kapag pinapadaan nyo sa print pub, yung DPI na resolution ay nagiging 1400. Nagiging ganun yung DPI. Kaya kung napapansin nyo, kapag gamit nyo ay print pub, mas mabilis maubos yung ink ng inyong mga printer. Kasi syempre yung resolution mas maayos. Ako dito lang yung hanggang dito lang, 600 lang, okay na yan, sapat na yan. Tapos eto yung pinaka-topic natin, no, etong auto trace. Ayan, tatanggalin nyo yung auto trace kasi kapag may auto trace, eto yung tendency na lumalabo talaga yung inyong mga logo kapag ini-export nyo or ini-import pala. Pagka ini-import nyo dito sa Silhouette Studio. So, para mas maintindihan nyo, magsasample na lang tayo kasi mas mahirap yung ganito lang, yung vocal lang, no? So, una, i-check muna natin yung auto trace. Ayan, naka-check yung auto trace, ha. Tapos, eto yung pinaka-design ni customer. I-import natin siya dito sa Silhouette Studio. Drag and drop lang. Ayan. So, kung isusum nyo, mapapansin nyo dyan, ayun, no, medyo nagpixelated yung kanyang logo. Kasi si Silhouette Studio, no, tinitrace niya yung mga kantuhan. So, eto kasing logo na to, hindi ko siya ikakat dito sa Silhouette Studio. Ima-manual cut ko lang to. So, ang gagawin ko dito, ayan, magdadrag tayo ulit. Pero this time, tatanggalin ko na yung import. Eto, no, yung auto trace tatanggalin ko. Eto yung isa sa mga reason kung bakit nagiging pixelated yung inyong mga logo, yung mga sticker design ninyo, no. Tanggalin niyo tong auto trace para yung
AI na itong Silhouette Studio, hindi niya pababain yung quality ng inyong mga logo, no? So mag-drag and drop ulit tayo. Same files. Ayan, same, wala tayong binago. So ayun, kung napansin nyo, mabilis lang natin may drag and drop kasi hindi na natin inactivate yung auto trace. So isu-zoom natin, ayun, hindi siya pixelated, 'di ba? Kung ano yung dinrag nyo, ayun din yung lumagay. So dito kung mapapansin nyo, etong isa, yung naka-auto trace, ayan, pixelated. Ayan yung nagiging cause kung bakit nagiging malabo or nagiging low resolution yung mga sticker na ginagawa nyong kinakat nyo dito. So ang gagawin nyo, halimbawa, ito ay ikakat ninyo sa inyong mga platter cutter. Ito, i-trace nyo na lang, ito, no? Click nyo na lang tong paru-paro. Ayan, i-trace nyo na lang, 'di ba? Para hindi lumabo yung inyong mga logo. So ayan, trace nyo na. I-click nyo lang tong trace outer edge. Halimbawa, circle yung kinakat nyo, para yung outer edge lang yung i-trace nya, hindi na yung mga details sa loob pa. Ayan, so once na matrace nyo na yon, meron na yung guhit. Ayan, oh. So ayun na, pwede nyo na siyang highlight, tapos i-group nyo na lang siya para pag ikakat nyo na to, meron pa rin siyang linya. Ayan, o, meron pa rin siyang linya, di ba? Ganun na lang yung gawin nyo pag mag-i-import kayo ng mga design dito. Yung mga sticker, mga transparent circle, mga transparent na logo ng inyong mga customer na gagawin yung sticker. Eto, yung import, tanggalin nyo na yung auto trace para kung ano talaga yung quality nung ibinigay sa inyo ni customer na logo, ayun pa rin yung lalabas na ganun kaganda pa rin. So nakita nyo naman, ulitin natin, no? So eto, naka-disable yung auto trace. So enable ulit natin yung auto trace. Ayan, diba? Kitang-kita nyo naman, side by side. Ito, pixelated, yung naka-auto trace, no, meron siyang guhit dito, no, yung naka-trace, tin-trace niya kasi yung outer edge. So, ito, yung minanual natin, hindi siya nag-pixelated, malinaw na malinaw. So, ayun, sana may natutunan pa rin kayo dito sa panonood sa channel natin. Alam ko, sa mga nanonood sa akin, alam na to. Pero, malamang sa malamang, yung mga ibang nanonood sa akin ay hindi rin alam to. So, ayan, no, at least natutunan nyo na, ganun na lang yung gawin nyo pag mag-import kayo ng logo. So inuulit ko, no, tulungan nyo naman ako ma-reach yung 1,000 subscribers dito sa aking Sai TV Gaming na vlog, no. So ayun lang, kahit wag na kayong manood, pindutin nyo lang subscribe. Thank you. Shoutout sa inyo. Power. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman.